Morning guys, low hay. Ito, meron akong shade. It's almost 9:30 in the morning. Grabe na, napakatindi ng init. At ito, naghahawan ako sa aking kalabasan, oh. Kasi may mga damo na. At saka yung mga tumubong palay, kinakailangan maalis. Yan, tingnan nyo. Okay. Anyway, malapit na ako matapos. Unti-unti lang, no? Yan, mayroon pang hahawanin dito. Okay. Doon sa dalawang pilapil, tapos na. Dito na lang. Isang maliit na pilapil na lang. Ay matatapos na rin ang aking trabaho. Okay. So you might be wondering why that I was doing this by myself. All by myself. No. Mayroon din akong hina-hire kapag yung trabaho sa tingin ko ay hindi ko kakayanin in a span of time. Nag-hire ako ng tao. Pero kapag natatantya ko naman, sabi ko kakayanin ko to within 2 weeks time. Bago man makagapang ng husto yung kalabasa ay malinis na. So tama naman yung estimate ko. Yeah, kasi may mga portion na hindi pa naman nagagapangan ng baging ng kalabasa. So ibig sabihin mayroon pang several days para mahawanan ko. Yan, tulad yan. Yan. Pero tatantyahin natin kapag malawakan na yung taniman. Dapat computed na rin yung budget para sa labor. Kasi hindi natin kakayanin mag-isa. Pero dito nasa 1,000 square meters lang. At ang kalabasa ay hindi naman fast growing. Mabilis naman siyang tumubo pero hindi siya quick. Ibig sabihin, it will take around a month before it will spread around the ground, bago gumapang siya sa buong area ng ating taniman. It will take 30 days. So doon sa span of time na yon, matatansya natin kung kakayanin ba o hindi na mag-isa. Ayan. So itong shade na to ay buhat-buhat lang. Anyway, naghahawan ako ng mag-isa lang naman na kamay. So walang problema. Hawak ko yung kaliwa kong kamay para sa shade. Tulad niya, no. Yan. At saka yung kanan kong kamay pambunot ng damo. Yan. So yun ang aking nahawanan, no. Yan. Paunti-unti lang. Like 2 hours every day or minimum 30 minutes every day. Matatapos din yan. Yan. Yung ibang dahon medyo namumulan na. Isa yan sa mga palatandaan na nagmamature na yung puno at ready na siyang mag-produce ng bunga. So ispatan natin kung nasaan yung nabubuong bunga dito. Nasa na. Kapag ganitong berde pa ang dahon niya sa malapit sa puno, ibig sabihin hindi pa rin mature. So hindi pa siya ready to produce fruit. Pero kapag gano'n nagyayelo na yung mga dahon, madaling maka-spot ng nabubuong bunga. Yan, ito. Yan. Magkatabi sila, Yung isa hindi pa na-pollinate. Hindi pa na-pollinate kasi nakatikom pa yung bulaklak. Pero ito ay pasara na. Ibig sabihin, pollinate. Ano ba yan? Ang pollination ay sa pamamagitan ng mga bubuyog. Kasi kanina napakarami ng bubuyog dito. So hindi na ako nag-hand pollinate. Yan. Ang sistema pala ng pagpapabunga ko dito ay dalawa. Yung isa ay pruning at saka yung isa naman ay hindi pruning. So yung hindi pruning ay madaling mabuo yung bunga. Tulad niyan. Hindi ko na pruning, so nag-iwan na siya ng bunga doon. Nag-iwan na siya ng bunga doon. At yung pinakang baging ay ito. So ngayon, para lumaki ng husto yung bunga ay ikakapon ko na dito. Ayan, may maliit pang bunga dito. Close up, maliit na bunga. So isa-save ko yan at dito ako sa pinakang talbos magpuputol. Yan. So lalaki pa rin to. At the same time, mas lalaki yung bunga na nauna doon. Yan, kasi yung nutrients ng halaman o ng nasisipsip ng halaman ay magko-concentrate na sa pagpapalaki ng bunga.
Okay, pero kapag nag-pruning tayo o nagkapon, so ang tendency, magre-recover yung halaman sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga sanga. So madidelay yung pagbuo ng bunga. Ang advantage naman nun ay mas marami yung mabubuong bunga, pero hindi ganun kalalaki. Yan. Yun ang advantage and disadvantages ng nagpo-pruning sa hindi nagpo-pruning. Yan. Isa rin sa magandang consideration sa pagtatanim ng kalabasa ay yung spacing, proper spacing. Dito, na-observe ko yung proper spacing. Pero dito, hindi. Masyadong congested. So, ang tendency niyan ay magkukumpulan yung mga sanga at marami sa mga bunga ang ma-abort dahil kakapusin ng nutrients ng halaman para isupport yung bunga. Pero kapag yung bagging ay nakagapang ng husto sa lupa tulad niyan, tutubuan ng maraming ugat yan. Doon sa mga buko, tutubo yung ugat para makasupport ng husto sa mga nutrients na kakailanganin ng bunga tulad niyan. Yan. Kaya kulang yung na-abort na bunga kapag marami yung ugat na tumubo dun sa baging mismo ng kalabasa. Yan. So, yan mga kaibigan ang maiksing demonstration ko. At tama na. Break na muna ako kasi masyado nang masakit sa katawan yung init. At kahit meron akong shade na ganito ay dahil sa kalmado yung hangin ay napakainit. So break time na muna. Thank you very much for watching, ladies and gentlemen. Please support our YouTube channel at ang ating Facebook page. God bless you all. Bye-bye.